Pambihira ka Pinoy, walang ibang katulad mo. Kayo po yung nakikinig sa programang Filipino Excellence in the Middle East. Tuloy po natin ating mga question and answer. Ito pala, maraming salamat sa Qatar. Si Marie Balana, nakikinig po siya sa atin. Gandang gabi, Marie. Usual. Tapos ito, may dalawang text messages para kay Esa. Isa, hiningi number mo. Anyway, mamaya mo lahat i-announce yung phone number mo kasi makakatulong siya sa problema ko. Rogelio po, ito ng Dubai. Kung ano mang problema mo, Rogelio, bala ka na kay Esa, bibigay yung number niya. Esa, yung kanina, sabi mo yung Muslim na Islamic studies. Anong araw at petsa po ang pag-imbita sa mga non-Muslim Pilipino na makinig sa Muslim doctrine? Sa Thursday nga, di ba? Itong Thursday po, we're all open. Pwede po kayo pumunta. Yeah. Anong oras ulit yun? From 10? From 10 o kaya 9:30 nandun na kayo. Kasi merong raffle draw ito. So, meron kayong... Ano ang mapapanalunan? So, last year, meron tayong laptop saka BlackBerry. At So, ngayon, ang laptop ba na yan Apple. iPad daw? So, iPad ba? I hope hindi naman mapahiya yung Department of Tourism magbigay sa inyo. May kotse ba? So, anong laptop to? Anong laptop? Netbook or... Last year yun. So, itong year, hindi ko alam yung kanilang giveaway. Ika nga, wala yan sa premyo. Wala sa premyo. The mere fact na maintindihan mo ang Ramadan, okay. Ito yung pinaka-main purpose natin is to encourage our knowledge. Yung alamin natin. But you are not converting people, ha? You are just informing them. Ito yung pinaka-premier na sabi ng Diyos, like Rafi Dane, walang compulsion po sa reliyon. Okay. So sa Islam, nasa iyo ang desisyon. Oo. Hindi ka pipilitin mag-Muslim. Dapat. Okay? So, ang decision ng tao, it is individual na decision. Kasi sa amin, ang definition ng din o kaya reliyon is individual. Yeah, correct. It is your access, sabi ng Diyos, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Even an atom weight of good on the day of judgment, you would see it on that day. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Even an atom weight of bad, makikita mo sa araw ng paghukom. So, it is not sa giving you an example lang, hanggang doon lang kahit na mga propeta noon, ganun lang din. So, it is only a mere message. Okay. So, parang nanood ka lang ng sine. Na may raffle. May kotse ba? Wala nga daw kotse. Bakit pala, pag di ba yung nagpapalaya ng mga prisoners? Para pardon. Opo, yes. Part yan ng Ramadan, ay yung pinaka-closing ng Ramadan? As mercy, yun ang na-define ng tao, yung karim. So, mostly, sa merong scholar na just to give you background. Na another definition. Kasi, na natin yung Ramadan karim. Ang karim is in definition is as a mercy. Okay? Pag sabi mo, Al-Karim, ang Diyos lang ito. Ang Allah lang, ang Al-Karim. So, hindi mo siya pwedeng ipangalan sa tao. Al-Karim. O pwede nyo siya pangalanan Karim as an attributes ng Diyos na siya ay merciful. Okay, meron tayong merciful na tao, pero hindi siya ang merciful, ang Diyos lang. Iisa lang talaga. So, ang Karim is only as a mercy. Pero yun na nga na ini-emphasize ng mga scholars, it has to be specifically as Ramadan Mubarak because it is a blessing sa Diyos. Ngayon, when you greet now, Ramadan Karim. Ramadan Mubarak na. Mas mainam. Pero sa isang opinion ng isang scholar. Pero di ba yung pag-greet na Eid Mubarak during Eid? So ngayon, ang Mubarak is sa buwan ng Ramadan. Ang buwan ng Ramadan is a mercy ng Diyos. So it is a blessing ng Diyos sa atin. So let's say tomorrow invited ako ng isang iftar. May mga, of course, siyempre Muslim doon. So, babatiin ko silang Ramadan Mubarak. Okay. Pwede ganun, ha? Yes, a blessing ng Diyos yun. Okay, Ramadan Mubarak. Okay. Alam ko initially kasi, pag before one set, Ramadan Karim. Ito yung purpose ko just to correct ang definition. So, dapat, it is not specifically, hindi yan specific na talagang Ramadan Karim because we're still on the month of Ramadan. So, it is Mubarak because nandito yung root word Baraka is blessing. So, mas maganda talaga. Formal is Ramadan Mubarak. Yeah, okay, question din. Paano kung ang isang Muslim, unfortunately, hindi katulad ni Samira, hindi niya
she doesn't feel well, so she has to eat for that day. I-extend niya yung Ramadan days niya. O, paano pala yun? Yung babayaran niya yung yung mukhalafa, okay, yung babayaran is it is the whole year after Ramadan. So any days, any days, na 11 months na remaining. buwan, yes. Hindi yung katulad sa, kasi syempre pag Lenten season, di ba, Bluebird, Art, pagka nag-ayuno ka din, tapos hindi mo nakayanan, dadagdagan mo din ng isang araw para mabuo mo lang yung 30 days or 40 days na ano. So dito, ganun din. Especially sa mga babae, hindi talaga nila mabuo dahil meron silang bisita. They're not, nag-advance, may advance. 5 days? Yung isang araw, 5 days mo babayaran, ganon? Depende kung... Mostly 7. Oo, ganon. Ang hirap pala nun. Paano to, especially for the next 3 years, yung Ramadan, paano kung let's say like kanina or kahapon yata or kanina napaka-humid mataas yung humidity Paano kung let's say gas attendant na Muslim? Ako gas attendant ako 3 years. Talaga? At pumasok ako dito. So paano man ako? July yung Ramadan. So alam ko na. 30 years ka na dito. Paano yun? It is kaya ng isang Muslim, sad to say. Alhamdulillah, really? They have hope. It is the mercy of God. Yes. Kasi we're talking about science. Kung yun na nga, kunin natin ang mga tao na hindi obliged mag-fast. Okay. Ang may sakit. So kung may sakit ka, you have the right to break it. Kasi kung traveler ka, traveler. Yes, traveler ka, then pwede mo i-break. Kung may well-being ka na babayaran mo sa sunod na mga buwan. Yung mga truck driver na papuntang Saudi, papuntang Doha. Yeah, they are, diba? They're dangerous not obliged. kasi. They're not obliged to fast. Kasi mahilo sila. Yung vision nila. Buntis. Ito yung mercy na sinabi ng Diyos sa Surah Al-Baqarah sa chapter 2, 183 hanggang 85 na kung traveler ka, you're not obliged to fast. Ito yung mercy. Mercy din yan ng Diyos. So you have to accept yung mercy ng Diyos. So na in the month of Ramadan, if you're a traveler, then break your fast. Kung kaya mo sa ating situation ngayon, nasa airport lang, at saka nung ubo ka lang, then why not? Fast, okay lang. Nasa AC ka, under AC. Pero yung gas attendance, paano yun? Hindi nga, kakayanin mo yan. Nasa ano yan, para rin isang Katoliko, pag Holy Week, iba yung nararamdaman mo pag ikay na-fulfill mo yan. Hindi siya in-oblige. Kasi sinabi mo, kung do you think na hindi niya kaya, then he has to break his fast. Just like yung misis ko, meron siyang low on potassium. So kagaling na kami ng hospital. So like 6 na na tawag nito, dextrose na kinuha. Naubusan siya talaga ng liquid. So, so after nito, he has to take care na hindi siya muna mag-fasting for a couple of days. Papalitan niya sa ibang araw. Bluebird, may tanong ka ba? Ano bang natututunan mo ngayon sa Ramadan other than pag-aayun? Well, actually, may nag-text din sa akin Di ba katulad, pinag-usapan restaurant, dito na sarado. Yan ba'y part ng like sa religious practice na sarado yung restaurant? Bukas yan sila, may timings yan sila. So, saan galing yung mga ganyang policy? Example, alam mo, let's say yung restaurant mo for non-Muslims, they have their own timings na pwede silang pumasok, bibili, sinabi ni brother, take out, pwede niya i-take out, iuwi sa kanyang bahay, doon siya kumain. At pwede siyang, ngayon meron na mga restaurant na bukas na meron silang barrier. Yung mga free zone. Kasi may nag-text dito, actually si Roy. Si Roy, nakikinig sa hi Roy. Para sa inyo, last year, kami tatlo ni Roy at saka ni Isa, kami tatlo, ako nga dalawang araw kami nag-uusap tungkol ito. So, may katanungan si Roy. Sabi niya, sa ibang Muslim country daw, like Jordan, Lebanon, Malaysia, pwedeng kumain sa labas at bukas ang mga restaurant. Yeah. During Ramadan, daytime. Because ang Muslim doon, they know to challenge themselves. Okay. Ito consensus ng lahat ng may-ari ng bansa. Okay? So it is preferable
na susunod tayo, 'di ba? Like us na Muslim susunod sa law ng Pilipinas. Correct. So Kung nasan ka. kung nasaan tayo. So, So, sa mga... consensus ng mga Malaysians, Indonesians, okay lang. So, So, yung yung basta nagpa-fasting kami kasi individual naman to na. Malaysia kasi Indonesia, may mga ibang religion. So, ikaw, you work in the government. Opo. Do you think we're And far from that? I have to i-implement namin yung culture as much as we can. Kasi ito lang yung UAE or Dubai, they're very proud sa kanilang culture. They should be. Kahit Yes, naman so, Filipino, dapat proud We din have sa to. culture. Ganon. Bakit nga pala magkalapit ng Dubai sa Sharjah, ibang-iba sa Sharjah? Bakit napaka-stricto? Iba bang Sharjah? Hindi, pareho naman. Hindi, like yung Ang shorts. ruler lang. Okay. Oo, Okay lang bakit? po. Bakit Hindi, yun? pareho naman when it comes sa Ang Sharjah lang, in-implement lang yan po yung Sharia, ang law ng Saudi. Islamic similar sa Saudi. Saudi, correct. okay. So na walang pork doon, walang baboy na kahit na tawag nito hotels at walang inumin doon sa Sharjah. So like kung kahit na may maliligo doon na naka two-piece, mostly mga Russians na mga pilots doon sa hindi sila sinisita. Ngayon nag-evolve to the extent sila nag-evolve dahil hindi sila sinisita na ngayon ng police. Noon talagang lahat ng police na doon sa kanila hinihintay sila. Pero ngayon hindi na. As long na walang magrereklamo. Okay. Kung merong Muslim na magrereklamo, paalisin siya. Sasabihin siya, pwede ka sa Ajman. Pwede ka sa Dubai. And so, But not here. Okay. Interesting. Okay. Galing actually, ang dami pang mga text message kay Esa dito. Isa nga, eto tinatanong kung anong oras ba bukas anong oras pwede magpasa ng CV bukas sa Al Jaffa. Anong oras? Diafa po. Yun yung sa kailan sila kanina, ha? or kung hindi kasi hindi ako doon so kung pwede sila i-recount ko yung sinabi ko. Kung pwede sila pumunta sa Sheikh Ubaid House, nandun ako every morning from 9 to 2 in the morning. So welcome po, pwede kayo po doon sa Heritage Village sa Sheikh Ubaid House sa akin. Ito magandang tanong to na pati yung mga non-Muslim tinatanong to kasi sa kanila ang bottom line ng sinasabi sa text message, binaliktad mo lang daw yung araw. So ibig sabihin paggabi kain din This is the misnomer or the misperception ng non-Muslim. Okay So ilang lang. beses talaga kumakain kayo paggabi? Yun nga. The whole day, ilan beses dapat kumain pag nasa Ramadan? Ilang beses sa gabi? Gabi syempre. It depends sa tao kaya sa pamilya, di ba? Pero ilang beses talaga? Sa kanila mostly 3 times lang, di ba? Ganun din. Ilan, Sa gabi. ikaw ang sumagot Kasi dyan. alam na dyan siya sa gabi. Anong oras? Sa gabi po. Anong oras? Pero, After iftar kumakain na, di ba? Apo. Tapos? Pero doon hindi sila mabigat kumain. Yun yung dates so tsaka Yung juice at tsaka tubig. You have to break the fast. Pero after 15 minutes yata, kumakain na ng Apo. meal talaga. Tapos After that, after how many hours? Kasi ito pagkakain. kasi pagka madaling araw na po yun So twice lang pala. Yung padasal Suhur. na po, yun o. Yung suhur. Kasi pag natapos po na yung dasal, hindi na ho sila pwede kumain. Oo nga. So twice a day lang Kasi pala. napansin ko, may kasama ako nung from Mindanao. Lumampas siya. Bumangon yung amo ko, sabi niya, huwag ka na mag-fasting. Lumampas ka na doon sa dasal. Kaya sabi ko, sige, kumain ka na lang. Anong oras ba yung dasal? Sa morning. Diba 4:30 sabi? Let's say sa gabi. Hindi, starting sa gabi. Okay, kasi ang misconception ni Brother Artist, hindi niya alam kung bakit hindi pa naman ang araw lumabas, di ba? But this is the day na alam ng farmer na ito umaga na. Ang sabi dito, actually sa totoo lang, ganito yung mga joke, Questions. ginagawang Okay lang po. joke, pero totoong pag-isip ng mga karamihan nating kababayan na ay sila pag kunyari lang yan, pero paggabi lamon naman So ano explanation mo dito? 'Di ba twice lang yata kain ninyo? Iftar and suhur? Okay, ang una is Para binaliktad lang daw yung araw. okay lang po kasi like sa mga doctor, ini-analyze mula anong isasagot sa kanya dahil hindi niya naman alam kung anong fasting sa kanya, di ba? So ang fasting is pagsunod sa Diyos una sa lahat sa kanya. Okay. So ang kain po dahil ang pagkaalam ng isang Muslim na he could break his fast on the sunset, in the time of sunset, means say everything na forbidden sa time of sunset, pwede mo magawa. So there are people na because of their desire, pwede sila mag-disco, pwede sila on the night, ang gusto nila.
So like yun na nga sinabi niya, minsan merong party na ginagawa ng isang Muslim. So not all, hindi lahat. So ang tao na with sane na pag-iisip, kakain siya na which is para lang sa kanya, na which is na okay sa kanya. So doon, on the whole night, hindi siya magdidisco, kundi magdarasal siya. Babasahin niya ang Quran sa abot siya na makaya, dahil ang Quran magiging magiging intercessor niya sa Diyos, na hindi ininto niya kanyang tulog dahil binabasa niya lang ako sa gabi na ito. So sayang yung kain na siya na kain. Okay? So ito yung mercy ng dapat na reflection ng isang Muslim. So for a non-Muslim, of course they have to, hindi nila alam kung ano ang relationship ng isang Muslim sa kanyang religion. Okay, sige. Actually, malapit pa lang tapos oras. Ang ganda ng mga discussion. So, mukhang, kung gusto pa yung mabol, mag-text po kayo sa 4001 or mag-post sa Facebook page. Tapos sa mga nasa Facebook ngayon, paki-like na lang po sa Filipino Excellence in the Middle East. Kasi dalawang nasa Facebook, yung sa Filipino Excellence Middle East na pwede kayo mag-post. Yung page naman namin para kayo mag-like, Filipino Excellence in the Middle East. Babalik po kami.